Masamang anak ka. Ang lakas ng loob mong saktan si Yao Yao? Kapatid mo siya. Hindi ba't ako'y pinatay ng kotse ni Lin Xingyao? Hindi. Nabuhay ako muli. Ito ang aking ika-22 taon, ang taon na inampon si Lin Xingyao. At simula sa taong ito, paulit-ulit akong pinagbintangan ni Lin Xingyao. At nawala sa akin ang lahat. Bagamat ang lahat ng ito ay dahil sa mga iniisip ni Lin Xingyao, ang mga bulag at tangang kapamilya bang ito ay talagang walang kasalanan. Hindi. Si Lin Xingyao ang pangunahing salarin, kayo ang mga kasabwat. Sa muling pagkabuhay, hindi na ako maloloko tulad ng dati. Alam mong si Xing Yao ay allergic sa mangga. Pero nilagyan mo ng mango jam ang panghimagas niya. Ngayon, papatayin ko ang masamang anak na ito. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Hinahamon mo ako. Sinabi ko bang tumayo ka? Lumuhod ka. Anong kasalanan ko? Wala kang respeto sa mga magulang mo. Sinasaktan mo ang kapatid mo. Ganito ba kami nagpalaki sa'yo? Nasaan ang pagpapalaki sa'yo? Maagang namatay ang mga magulang ni Yao Yao. Kawawa na siya. At ikaw, patuloy mo siyang inaapi. Itinuturo namin sa'yo. Para ba sa ikabubuti mo ang lahat? Lumuhod ka at magdusa. Ang iginagalang na chairman ng Jinan Group ay isang hangal, may kinikilingang tanga. Kaya pala si Lola, tinawag kang walang kwentang putik. Anong sinabi mo? Ano? Mali ba ako? Isang ampon na tulad niya, ano mang sabihin niya ay paniniwalaan mo. Hindi mo man lang hinanap ang ebidensya para saktan ang sarili mong anak. Hindi ka tanga, masama kang tao. Sabi niya, mabango ang tae. Susubukan mo rin ba? Ikaw. Suwail na anak. Sinong nagturo sa'yo na magsalita ng ganito? Ikaw ay isang walang utang na loob na hampas lupa. Pinagaruga mo ba ako kailanman? Huwag mong kalimutan, si Lola ang nagpalaki sa akin. Ano? Hahampasin mo na naman ako? Hindi ba't naiinggit ka dahil si Lola ay binigyan ako ng 40% ng shares? Kaya hindi mo ako matanggap? Dati, dahil sa pagiging magkadugo, pinagbigyan kita. Kung hindi, akala mo siguro, napakaswerte mo. Yung ruler kanina at yung sampal, pwede kong palampasin. Kung hahawakan mo pa ako, umalis ka dito. Sa huli, ang bahay na ito ay iniwan sa akin. Naiintindihan mo? Diyos ko, lagi kong naririnig na pagkamatay ni Lola. Si ate ang naging head ng pamilya. Lahat ay kailangang sumunod sa kanya. Mukhang totoo nga. Ito ang inner voice ni Lin Xingyao. Mukhang, ang mga bulag at bingging tangang ito ay naririnig din ito. Pero sa buhay na ito, naririnig ko ito. Kaya pala noon, nagawa niya akong pagbintangan. Pero Lin Xingyao, sa buhay na ito, hindi ko hahayaang pagbintangan mo ako sa ganitong kalokohan na pagiging magkadugo tulad ng dati. Nakita mo ba yon? Ang walang utang na loob na anak na ito. Nagre-rebelde siya. Ngayon, ako ay magtuturo sa'yo ng isang mahigpit na aral para malaman mo kung sino ang may hawak dito. Mukha kang, sa tingin mo, walang kwenta ang sinasabi ko. Kung hindi dahil sa'yo palagi kang sumasagot sa mga nakatatanda, hindi sana ako naging ganito kahigpit. Ikaw ang may gawa nito. Pinagbibigyan ka namin ng leksyon. Anong klaseng ugali yan? Tigilan mo ang pagsagot sa nanay mo. Mag-sorry ka na. O kaya, umalis ka na dito. Anong ginagawa mo? Ma. Anong ginagawa mo? Baliw ka. Nanay mo yan. Ang pag-uugali mong ganyan ay magdudulot ng kapahamakan sa'yo. Sa pamilya namin, Walang puwang para sa basurang tulad mo. tawagin ang mga bodyguard. Tawagin ang mga bodyguard. Ano pang hinihintay nyo? Habulin nyo at paghiwalayin! Tumawag ng ambulansya ngayon din. Dalhin niyo siya sa ospital. Hindi siya pwedeng dalhin sa ospital. Tawagin agad ang pribadong doktor. Kaya pala, naglakas loob si ate na suntukin si Ma. Alam siguro niya na hindi ito ilalabas ni Ma. Napakalupit niya talaga. Ang pangyayaring ito ay hindi dapat palampasin ng ganito lang. Bulag ka ba? Hindi mo nakita ang binibini? Masama ang kalagayan ng kanyang pag-iisip. Tawagan mo na ang mental hospital. Sabihin mong kunin na siya. Kahanga-hanga. Mula pa sa simula, minarkahan mo na ang sarili mong anak bilang may sakit sa pag-iisip. Sa ganitong paraan, mapapalayas mo ako. At pagkatapos ay maaari mo nang kunin ang mga shares na hawak ko, gaya ng inaasahan. Sa tagapangulo ng Jinan Group. Tatay, nanay, ang pagpapadala kay ate sa mental hospital, hindi ba naman sobra na yon?
kung malaman ng mga tao na may pasyenteng mental ang pamilya natin, nakakahiya yon. Hindi pwede. Kung kayang manakit sa sariling ina ngayon, buong pamilya naman ang masasaktan niya bukas. Hindi pwedeng manatili ang hayop na tulad niyan. Kailangan natin siyang turuan ng leksyon. Hindi mo naman talaga iniisip. Na nahuli mo na ako, di ba? Hoy, Tito Joe. Pagkatapos ng ilang taon sa bahay, ang kondisyon ng aking katawan, hindi naman nasira, di ba? Magpadala ka ng tao sa lumang mansyon. May problema akong naranasan. Ikaw, magandang dalaga. Ito ay usapin ng aming pamilya. Bakit ka tumatawag? Bakit ka tumawag? Si Zhou Zhengyue ay sangkot sa ilalim ng lupa. Sinusubukan mo bang maghimagsik? Si Tito Joe ay kasama ni Lola, isang dating guwardiya na nagtayo ng imperyo. Siya rin ang tanging tunay na suporta ni Lola para sa akin. Gusto ninyong lahat na ipadala ako sa mental hospital. Eh ano, dapat ko lang tanggapin? Binibini. Tio Joe, ang dami mong dinalang tao sa bahay natin. Ano ba yan? Tinawag po ako ng binibini. Ako, itong matandang to. Paano ako makapagwalang bahala sa inyo? Pero, gusto ko talagang makita ngayon kung sino ang may lakas ng loob ng mga api sa binibini dito. Ang batang ito, sinaktan niya ang kanyang mga kapatid. Inatake ang sariling ina. Wala ba akong karapatang disiplinahin siya? Ikaw lang? Subukan mong disiplinahin siya. Kahit na ako ay chairwoman na ng Jinan Group, pero itong matanda ay kontrolado ang maraming puwersa sa gray areas. Kung diretsyong labanan, baka hindi ko kayanin. Tio Joe, sabihin mo sa kanya na kumain ng mango jam. Anong ginagawa mo? Nene, nababaliw ka ba? Sabi ni Lin Xingyao, nilagyan ko ng mango jam ang dessert niya para magka-allergy siya dahil siguradong sigurado siya. Hindi ba dapat kumpirmahin ko para sa kanya? Paano ako hindi? May lakas ka ng loob? Anong hindi ko kayang gawin? Kaya mo ba siyang protektahan? Ngayon, kung may mga has na humadlang sa akin, babasagin ko ang binti niya. Pilitin mo? Opo. Papa, Mama, Kuya, natatakot ako. Pwede kang mamatay sa allergy. Hindi ko siya inagrabyado. Hanggang saan ba siya pupunta? Dahil lang mas mahal ako ni Mama at Papa? Gusto niya akong patayin. Diyos ko, hindi na ako muling makikita ang sino man sa inyo. Paano ko sila mababayaran? Linyan! Kapag sinaktan mo si Yao Yao, hindi na kita anak. Anak, kailangan bang sirain mo ang pamilyang ito? Kapatid mo siya. Paano mo nagawang talikuran ng pamilya? Tumigil ka o itatakwil kita. Sa nakaraang buhay ko, ang iyong bulag na kalupitan ay tunay na nakasakit. Ang pagdinig sa mga salitang iyon nagpahirap sa akin. Ngayong nabuhay muli, kayong lahat ay mga payaso lang sa paningin ko. Tamad? Tapusin mo na! Yaw, yaw. Nasaktan ka ba? Huwag mo akong takutin. Bilisan mo. Dalhin mo siya sa ospital. Hindi kailangan ng ospital. Ang mahal mong anak hindi nagkukunwaring mahina at inosente? Mukha ba siyang may allergy kahit konti? Mga tanga lang tulad ninyo ang hindi makakita nito. Dilat ang mga mata ninyo. Mama, okay lang ako. Tama si ate. Wala akong allergy. Ang sakit. Mama, hirap akong huminga. Pero hindi ako dapat magsalita. Masisisi ninyo si ate. Sa ospital. Bakit nakatayo lang diyan? Bilisan mo. Anak, paalisin mo sila. Kailangan mo bang patayin si Yao Yao? Tito Joe, hayaan mo silang umalis. Tingnan natin kung gaano katagal si Lin Xingyao magpanggap. Pakawalan mo sila. Marami siyang tinatagong sikreto. Hindi masaya kung papatayin siya ngayon. Naririnig ko ang mga iniisip niya sa akin ang laban. Nahayag na siya. Nakatago ako. Mas nakakatawa ito. Chairwoman Lin, Mr. Chen, aalis ka ba? O ipapalabas kita? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Tatawagin mo akong chairwoman? Palalayasin mo kami? Magpaliwanag ka. Nananatili ang patakaran ko. Labanan mo ako. At aalis ka.
Akala mo ba nagbibiro lang ako? Hahayaan ko bang ang paborito mong ampunin ay patuloy akong itinuturo? Sinungaling. Paulit-ulit mong siya itinuro. In-target mo siya. Akala mo ba bulag kami? Bulag? Walang puso ka? Kailan pa naging si Lin Yan ang namumuno dito? Anong karapatan mo? Huwag mong isipin ang regalo ni Lola ay nangangahulugang pagmamay-ari mo kami. Kami ang mga magulang mo. Isa pang tantrum at tatawagan namin ang pulisya. Hindi kayang kontrolin ni Zhou Zhenyue ang lahat? Pulis? Chairwoman Lin, gusto ba ng pinuno ng Jinan Group ang mga chismis na pinapalayas? Paano ka na magpapakita ngayon? Dahil pinapalayas mo ako sa bahay ng pamilya, tatawagan ko ang pulisya at ipapahayag ito sa publiko. Sige, maari kang manatili. Pero sa loob ng 2 buwan, magdadalawat 2 taon na ako. At ayon sa testamento ni Lola, mamamana ko ang mga shares. Pagkatapos, puputulin natin ang lahat ng ugnayan. Hanggang sa oras na iyon, hindi ko papayagan ang sino mang gumawa ng gulo dito. Kung hindi, haharapin kita ulit. Ikaw, Tito Ju, Ano? maglagay ka ng 2 guwardiya sa villa. Walang aakyat sa itaas ng walang pahintulot ko. Naiintindihan ko. ikaw. Ma, pa, Ang Vacheron Constantin Ko Lin Nian. ang Vacheron Constantin ko. Si Lin Nian. Suwail na anak na babae. Ang mga damit ko. Lin yan, suwail na anak na babae. Nasaan ang mga pildoras ko para sa puso? Bilisan mo! Ma, bakit hindi mo siya kontrolin? Tingnan mo kung paano niya kinuha ang mga gamit ko at ikinalat kahit saan. Saan ako matutulog ngayong gabi? Sa kwarto muna ng yaya, Lin yan! Itong walang utang na loob na anak! tinutulungan siya ni Tito Joe ngayon. Wala na tayong magagawa sa kanya. Tiisin mo na lang muna. Hanggang kailan ko ba ito titiisin? Matitirahan ba ang kwartong iyon ng yaya? Napakaliit. Paano ako titira doon? Tumigil ka nga. Kung may lakas ka ng loob, ikaw ang kumausap sa kanya. Ako. Tingnan natin kung rerespetuhin ka niya. Parang may mali. Napakagalit niya ngayon. Nagkasala ba talaga tayo sa kanya? Imposible. Mula nang dumating si Yao Yao, ilang beses na ba niya itinangka si Yao Yao? Paano ko siya magagawan ng masama? Tama. Nakalimutan mo. Noong nakaraan, tinulak niya si Yao Yao pababa ng hagdan. Noong nakaraang buwan, sinira niya ang florera at sinadya niyang itinangka si Yao Yao. Binuli din niya si Yao Yao sa eskwelahan. Ninakaw ang baon ni Yao Yao. May ebidensya para sa lahat ng ito. Itong walang utang na loob na anak na ito, isinilang siyang masamang binhi. Iyon lang. Dati, nagpapanggap lang siyang inosente. Hindi na lang siya umaarte ngayon. Napakasamang tao niyan. Sana, noong isinilang siya, dapat sinakal na lang natin siya. Ngayon, lumaki na ang batang lobo at kayang mangagat. Naging matapang na talaga siya. Nanay, tatay, huwag ninyong kalimutan. Kanina lang niya sinabi, kapag tumuntong siya ng 22, gusto niyang makipaghiwalay sa atin. At pagkatapos, mamanahin niya ang 40% shares ni Lola, kasama ang maraming ari-arian at ang suporta ni Tito Joe, baka talagang paalisin niya tayo. Huwag kang mag-alala. Silin yan, matigas sa labas, malambot sa loob. Nagwala na siya dati. Kung konting lambing lang ang gawin natin, Babalik at babalik pa rin siyang masunurin. Hey, maging mas mabait ka sa kanya ngayong mga araw na ito. Tama ang tatay mo. Hindi nagtatagal ang away ng pamilya. Bilang nakatatandang kapatid niya, kung konting bait lang ang ipakita mo, magiging katulad siya ng dati. Ako, huwag mong kalimutan. Umaasa pa rin ako na mahihikayat siya na magbigay ng ilang shares kay Yao Yao. tama iyan, Ang pagsuway at pagwawala niya ngayon, ay para lang makuha ang atensyon natin. Bawasan ang pagsisigaw sa kanya ngayong mga araw. mamaya, Babalik at babalik pa rin siya. Pero parang nararamdaman ko, si Lin Nian ngayon talagang gusto nang makipaghiwalay. Pero anong nararamdaman ko? Si Lin Nian ngayon, gusto na talaga niyang maghiwalay. Mas mahalaga sa kanya ang pamilya kaysa buhay. Naku, kung sakaling lumala, pababaitin ko siya pagkalipas ng ilang araw. Hindi naman siya makakagulo ng sobra. Oo nga pala, hindi ba dapat pumunta tayo sa ospital? Una, tingnan muna natin si Yao Yao. Ang daming mango jam na kinain niya. Hindi ko alam kung malubha na siya. Nailigtas na ba siya? Tama. itong walang utang na loob na anak, paano niya nagawa ito? Bilisan natin, papuntang ospital. Ang ibang bagay, pag-usapan natin mamaya. Tara na!
Doktor, ang anak ko ay may allergy sa mangga. Ang dami na naman niyang kinain na mango jam. Ligtas na ba siya? Director Lin, huwag kayong mag-alala. Wala pong allergy si Miss Lin. Ano? Imposible yan, Dr. Wang. Hindi ka nagbibiro, di ba? Nakapag-examine na kami ng mabuti. Wala pong allergy si Miss Lin. Maayos na maayos po siya. Pero, kung maaari kong sabihin, Sapat ba ang inyong atensyon sa inyong anak? Marahil nagkukunwari siyang may sakit o allergy para makuha ang inyong atensyon. Yaw, ayos ka lang ba? Nanay, tatay, kuya, anong ginagawa ninyo dito? Ako. Paumanhin. Sa tingin ko, nagkamali ako. Wala pala akong allergy sa mango jam. Pwede kaya? Nagkaintindihan talaga tayo kay Nian Nian. Kaya pala sa buong panahong ito, ipinapahamak mo ang iyong kapatid. Kaya nitong mga panahon na ito, pinagbibintangan mo ang kapatid mo. Anong gagawin ko? Maiintindihan ako ni nanay at tatay. Iisipin nila na ako ang nagbakana. Pero hindi ko rin alam kung ano talaga ang nangyari. Baka naman, hindi ako allergic sa mangga, kundi may nakain lang akong iba. Ay nako, talagang hindi ko maipapaliwanag ito. Oh, anak. Huwag mo nang isipin ng masyado. Nagkakamali lang talaga. Huwag kang magpadalos-dalos sa susunod. See? Nanay, naiintindihan ko. Naku, naniniwala talaga sa akin si nanay. Ang laki ng gulo na nangyari. Hindi man lang siya nagalit. Talagang siya ang pinakamabuting nanay sa mundo. Mahal na mahal ko sina nanay at tatay. Ang bait-bait nila sa akin. Dapat kong suklian ng maayos ang kabutihan nila. Yamang ayos na si Yao Yao. Umuwi na tayo. tama, nagkakamali lang. Yamang ligtas naman ang lahat. Maaga tayong umuwi. Buti na lang walang problema. Butler Lee, anong nangyayari? Paano naman ang mga alituntunin ng pamilya natin? Hindi dapat hinahain ang pagkain bago dumating ang lahat. At itong mga ulam na karne, ano ang ibig sabihin nito? Hindi mo ba alam na delikado ang tiyan ni Madam? Mas magaan na pagkain? Sir, ang eldest miss ang nagpahanda nito. Paano namin ito matatanggi? Alisin ang mga ulam. Mukhang hindi masarap. Magdala ng mas magagaang na ulam. Opo, Ang pagkain ko! Kailan ka naging tagahatol? Kung ayaw mo, umalis ka! Ano ba ang problema nitong batang ito? Dati, sunod-sunuran lang siya. Lubusang nagsisika para magustuhan. Ngayon, parang ibang tao na siya. Tay, kain muna tayo. Ginoong Lee, kumuha ka naman. Mga paboritong ulam ni nanay at tatay. opo. Si Yao Yao pa rin ang pinakamabait. Hindi tulad ng ilang walang utang na loob. Sa buhay na ito, huwag kang umasang titingnan pa kita. Ang tanging minamahal kong anak ay si Yao Yao. Kung ito ang narinig ko noon, malulungkot at magagalit ako. Mag-iisip tungkol sa aking mga pagkukulang at susubukang makuha ang kanyang pabor. Pero wala na akong pakialam ngayon. Ginoong Lee, ano ba ang nangyari sa pagkain ngayon? Bakit parang pabaya? Nasaan ang aking sabaw pampagaling? Sensitibo ang tiyan ng nanay ko. Nasaan ang sopas? Dalhin mo agad. Opo. Paumanhin po, ginang. Paumanhin po, binata. Ang mga pagkaing pampalakas noon, lahat iyon ay inihanda ng panganay na anak na babae. Para mapasigla ang gana ninyo, ginang, masinsinang pinipili niya ang 12 ng mamahaling halamang gamot. At siya mismo ang nagluluto. Isang palayok ng pampalakas na pampagana. Hindi bababa sa 3 oras ang pagluluto. Paano naming mauunawaan ng mga katulong ito? Kahit papaano ay may konting bait ka pa. Kaya huwag ka lang nakaupo diyan. Magmadali ka at magluto ka ng sabaw para sa akin. At saka, huwag mong kalimutang humingi ng tawad kay Yao Yao. Pagkatapos mong humingi ng tawad, parang hindi nangyari ang usapin ngayong araw. Hindi nangyari. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng ina mo? Magmadali ka at magluto ng sabaw. Pakinggan ninyo ang mga sinasabi ninyo.
Nagsisiraan na kayo at aasahan pa akong maglingkod? Suwail na anak, ano ba ang sinasabi mo? Nanay? Nasaan ang iyong asal? Sino ang nagpahintulot sa iyong magsalita sa iyong ina ng ganyan? Lumuhod ka at humingi ng tawad kay nanay. Mukhang talagang ayaw mong kumain. Kung gayon, walang kakain. Ang ganda-ganda mo, ang kapal ng mukha mo. Akala mo ba, may kapit siya kay Old Man Joe, ay kaya na naming gawin sa'yo ang gusto namin? Anong magagawa mo? Kagatin mo ako. Galit ka? Ayaw mo? Eh di umalis ka. Walang nag-imbita sa'yo dito? Ma, okay ka lang ba? Okay lang ako, hindi ako mamamatay. Ang ganda-ganda mo. Darating ang panahon na matatamo ka ng kidlat. Paano mo ako trinato? At paano kita trinato? Alam niyo yan sa sarili niyo. Kung sa mundong ito ay may kidlat na pumapatay, ang unang tatamaan ay ikaw talaga. Nanay. Kumusta na nanay? Paano naging ganyan si ate? Walang ganyan. Mga magulang na hindi nagmamahal sa anak nila. Paano nag-aaway-away ang isang pamilya ng ganito? Sobra na ito. Siguro nakasandal sila sa Jin-an Group. Bilang third gen heir, ang lakas ng loob nilang maging ganyan ka-wild. Sayang, hindi naman ako ang tunay nilang anak. Hindi ako makapagpayo ng husto. Sana hindi masyadong masaktan si nanay at tatay. Sensitibo ang tiyan ni nanay. Baka pwede kong subukan din. Gumawa ng sopas na pampagaling para sa kanya. Yaw. At least ikaw nandiyan ka pa rin. Tingnan mo. Napakabait at maalaga ni Yaw Yaw. Yaw Yaw. Mula ngayon, ikaw, ang tunay kong anak. Wala akong anak na walang puso katulad niya. Ikaw ang tunay naming anak. Eksakto. Ano ba siya para manghamon sa amin? Si Lola ang nagpalaki sa kanya buong buhay niya. Tapos ganyan ang naging resulta. Anong nangyari, Yao Yao? Nararamdaman mo bang naapi ka? Kung may anumang nag-aabala sa iyo, sabihin mo lang sa amin mga kaibigan. Huwag mong kimkimin. Ito lang kasi. May tao na ng ahas na guluhin ka. Papatayin ko siya. Hoy, huwag kang magsalita ng ganyan. Mabuti naman siyang trinato sa akin. Si ate at ako ay pamilya sa huli. Kahit anong pang-aapi niya sa akin, kailangan kong tiisin. Kung sisirain ko ang pangalan ng pamilya, paano ko mababayaran ang pag-ampon ng aking mga magulang? Lin Xingyao. Naglalaro na naman ng mind games. Ang buong routine ng pag-frame at pag-smear. Ang mga magagandang ito sa paligid ni Li Wei dati ay mga taga-sunod ko. Mula nang malaman nilang nawala ang pabor sa akin, naging mga taga-sunod na sila ni Lin Xingyao. Laging tinutukso at kinukutya ako. Sa nakaraang buhay ko, hindi ako nakipaglaban o nagtanim ng galit sa iyo. Sa buhay na ito, nangangahas ka pa rin kumilos ng walang ingat. Kung gayon, huwag mong sisihin ako kung wala akong awa. Yaw Yaw, huwag kang matakot sa kanya. Hindi siya paborito noong bata pa. Nang pumanaw na ang lola mo, sino sa pamilya niyo ang may pakialam sa kanya? Oo, sina Ginoo at Ginang Lin. Ngayon, ikaw ang minamahal nila. Ano naman kung hindi kami magkadugo? Hoy, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Sa totoo lang, ang kapatid ko, ang tunay na anak ng pamilyang Lin. Kahapon, nag-eskandalo siya. Nangahas pa siyang manuntok sa nanay niya. Susubukan kong kausapin sina nanay at tatay. Kung hindi, kung talagang itatakwil nila ang ate, ano ang mangyayari? Mga babae, mukhang palalayasin si Lin yan. Dati, umaasa siya sa kanyang katayuan bilang tagapagmana ng pamilyang Lin. Ipinagmamalaki niya yon kahit saan. Ngayon, winawak na ng mga Lin ang relasyon. Ano ang pinagkaiba niya sa isang asong nalulunod? Ate Wei, asikasuhin mo siya. Ipaghiganti mo si Yaw Yaw. Lin yan, ang galing mo namang magpanggap no? Bakit ka titigil? Narinig ko, ayaw sa'yo ng mga magulang mo. Pulutin mo ang mga gamit mo.
Lin yan. Anong klaseng ugali yan? Minamaliit mo ako? Makinig ka. Wala namang pakialam ang pamilya Lin. Sa harap ko, wala ka. Ayusin mo ang mesa. Pulutin mo ang mga gamit mo. Kung hindi, hindi ka kayang iligtas ng pamilya Lee mo. Sige, ikaw, isang tinalikuran ng pamilya. Gusto kong makita ang pamilya Lee kung hindi ako kayang protektahan. Li Wei, huwag na nating ituloy. Magkababata kayo ni Lin yan. Pag-usapan natin ito. Huwag kang makialam. Ayoko talaga sa ilang tao. Nagmamaganda, kumikilos na parang ang galing-galing nila. Sa totoo lang, kahit ang mga katulong sa bahay ay kayang apihin siya. Parang hindi namin alam. Tumawag ng pulis. Tumawag ng pulis. Gagawin ko siyang mabulok sa bilangguan. Tumawag ng pulis. Isang simpleng sampal lang, at yun ang magpapabulok sa akin sa bilangguan. Li Wei, wala ka bang sentido common? Para sa isang estudyante sa universidad? Bukod pa, ikaw ang unang nanggulo sa akin. Kahit tumawag ka ng pulis, kung sino ang mapupunta sa bilangguan, ay hindi pa sigurado. Ikaw? Anong ikaw? May nanggulo lang sa iyo, at ikaw ay sumugod para magamit. Tingnan mo ang mukha mo, namamaga dahil sa paghampas ko, habang sila ay walang nangyari. Ang IQ mo. Naglakas loob kang tawagin ang sarili mong mayamang second gen? Levi, ako? Sinabi ko na sa'yo, huwag mo nang guluhin si ate. Walang awayan. Kanina, namatay ako sa takot. Tigilan mo ang pagumpog dito. Sinasabi ko sa'yo, hindi pa tapos to ngayon. Sige, hihintayin kita. Ang pamilya mong Lee, sasabunutan kita. Titiisin mo. Hindi ka pa ba kontento? Kung hindi, tawagan mo ang mga magulang mo. Lin Yan, anong klaseng ugali yan? Kanina, si Li Wei ang inasikaso ko. Nakalimutan ko yung tungkol sa'yo. Nandyan ka lang naman kanina. Daldal ng daldal. Di ba sinabi ko na maghihiganti ako para sa mabuting kapatid mo? Habang wala ang guro, mag-usap tayo ng maayos. Masyado ba akong naging mabait noon? Ate, anong ginagawa mo? Mamamatay ako sa kapatid ko. Anong gagawin ko? May magligtas sa akin. Huwag mo akong tawaging ate. Wala akong kapatid na katulad mo. Nakakadisgusto ka. Sa bahay, sa eskwelahan, kasalanan mo lahat ito. Lihim kang nag-uudyok ng mga tao laban sa akin. Ngayong may problema na, nagtago ka sa likuran, nagpapakaawa at inosente. Di ba? Walang ganoong madaling paraan. Ate, hindi ako. Oo, ginawa mo. Aayusin kita ngayon. Wag, aayusin pa rin kita ngayon. Ikaw mismo ang naghahanap nito. Tumigil ka. Lin yan, napaka-brutal mo naman. Ganito ka ba tinuturuan ni Tito Cheng? Kadalasan, magkapatid na nag-aaway, nang bubuli ng kaklase, kahihiyan ka ng pamilyang Lin. Luce, iligtas mo ako. Luce, sagipin mo ako. Nagtataka ako kung sino iyon. Si young master ng Changming, Luje, ang aking kasintahan noong bata pa, at ang aking nobyo. Pero itong gagong ito ay bulag din at tanga. Ginamit ni Lin Xingyao ang kanyang panloob na boses para madaling makuha ang kanyang pabor. Habang ako'y nagdusa para sa kanya, sa buhay na ito, umalis ka na lang. Sino ka ba? Para utusan ako. Lin yan, kung hindi ka titigil ngayon, tapos na ang ating engagement. Huwag kang umiyak at bumalik mamaya. Luje, magaling. Si Lucy ay tunay na lalaki. Nako, noon ay iniisip ko papalusotin kita ngayon. Pero ang ginawa ni Luje ay napakamakabagdag damdamin at makakapaghiwalay ako sa tarantadong ito. Panalo ang lahat. Talagang hindi na ako makapipigil ngayon. Pasensya na. Hindi pa rin kinakansela ang kasunduan? Hindi ka ganyan noon. Dati, kailangan ko lang takutin ka na kanselahin ang kasunduan. Gagawin mo ang lahat ng sinasabi ko. Di ba sinabi mong kakanselahin mo ang kasunduan? Paano? Ayaw mo? Nagpapanggap ka lang ba? Ikaw.
Lin yan. Tigil. Nababaliw ka ba? Guro Liu, magandang umaga. Hindi ito. Lumampas ka na. Paano mo naisipang saktan ang kaklase mo? Tatawagin ko ang pulis at ipapakulong ka. Hindi pwedeng tumawag ng pulis. Anong nangyari ngayon? Sinabi ko na sa mga magulang nila. Ma'am, kumalma ka. Tama. Iskandalo ito sa paaralan. Hindi tayo pwedeng tumawag ng pulis. Kayong dalawa, dalhin niyo siya sa klinika. Lin yan. Lumala ang sitwasyon ngayon. Magbabayad ka. Ang pamilya mo lang na Li ay hindi sapat para pagbayarin ako. Tumawag ka pa ng ibang tao. Lin niyan. Sinabi ko na sa mga magulang mo, pupunta rin ang tatay ko. Hintayin mo lang. Wow, ang daming tao. Titingnan ko na lang. Yaw, okay ka lang? Tatay, Diyos ko, sino ang gumawa nito? Sino ang nanakit sa anak ko ng ganito? tatay, okay lang ako. Ako lang ang nahulog. Hindi ko masabing ako'y sinaktan ng ate ko. Baka lalo siyang kamuhian ni tatay. Munting babae? Ang lakas ng loob mong saktan si Yaw? Papatayin kita. Ginoong Cheng, mag-isip-isip ka muna bago ka magwala. Tungkol naman sa akin, lagi akong gumaganti ng pareho. Sinampal ko si Chairman Lin. Akala mo espesyal ka? Munting babae. Ako ang iyong tatay. Sasaktan mo rin ba ako? Itinuring mo ba akong anak kahit kailan? At ang tapang mong magpakilalang tatay. Hindi mo pwedeng kunin ang benepisyo ng pagiging tatay nang hindi tinutupad ang mga tungkulin mo. Bukod pa riyan, sa loob ng 3 buwan, puputulin na natin ang relasyon. Ang nasa tabi mo ang tunay mong anak. Ikaw. Tama na. Ang usapin sa pamilya, sa bahay niyo pag-usapan. Sa ngayon, ang gusto ko lang malaman kung bakit sinaktan ang anak kong babae, si Li Wei. Sino ang makakapagpaliwanag nito sa akin? Miss Lin, magkasintahan at magkasintahan kayo ni Lu Jie mula pagkabata, hindi mo naman siguro gagawa ng masama. Mga kasama, ang mga detalye ng nangyari ay nakunan ng CCTV sa classroom. Bakit hindi muna natin panoorin ang recording? At saka na natin pag-usapan kung paano ito aaksyonan. Lin niyan. Hindi ba't magaling kang magkunwari? Bakit ngayon hindi ka na? Narinig ko ayaw na sayo ng mga magulang mo. Haha, pulutin mo ang mga gamit mo. Ay. Tumawag ng pulis! Tumawag ng pulis! Papagtagal hukayin ko siya. Ikaw ay isang marahas na baliw. Ganito ka ba tinuruan ni Tito Cheng? Naglalaban ng magkapatid? Nang-aapi ng mga kaklase? Ikaw ang kahihiyan ng pamilyang Lin. Sino ka ba? May lakas ng loob kang utusan ako? Suwail na anak. Paano ako nagkaroon ng ganitong suwail na anak? May lakas ng loob kang saktan ng sarili mong kapatid? Prinsipal? Hinihiling kong paalisin mo siya? Narinig ko na ang pamilyang Lin ay hindi nagmamahal sa kanilang sariling mga anak na babae. Si Cheng Huaiqian ay hayagang nanunungayaw para lang makapaglabas ng galit para sa kanyang ampon na anak. Yan ay isang bagay para lang sa isang henyo. Dahil iminungkahi ni Ji Cheng na umalis siya sa paaralan, wala na akong sasabihin pa. Ang anak ko ang unang nang away, pero ang anak ko ang napalo. Nasaktan siya. Kaya, basta't umalis si Lin yan, hindi ko na ito pag-uusapan pa. Tama. Kahit hindi nasaktan ang anak ko. Pero ang mga batang ito ay nag-ingay ng sobra.
May dapat managot. Principal Chu, pinapayuhan kitang mag-isip muna bago magsalita. Si Lin Yan ang itinalagang third-gen heir ng Jinan Group. Ang paaralang ito ay pinondohan lamang ng Jinan. Kapag pinaalis si Lin Yan, sisira iyon sa karera ko. Nag-umpisa ng gulo si student Lin Xingyao. Kaya nangyari ang insidente, malubhang nilabag ang mga patakaran ng paaralan, kaya dapat parusahan. Principal, Hindi ako sang-ayon sa desisyon mo. Kung ipipilit mo, tatawag ako ng pulis. bahala ka. Nag-umpisa ng gulo si student Lin Xingyao. Malinaw ang ebidensya. Siya ang dapat ireklamo. Titay? Sabihin mo agad sa principal na huwag parusahan si Yao Yao, bilis. Anong kalokohan? Principal Chu, sana makita kong humingi ng paumanhin sa akin nang harapan si Lin Xingyao. Huwag kang mag-alala, haharapin ko ito ng patas. May henyo ang pamilya Lin. Sayang naman. Akala mo'y perlas, isdang mata lang pala. Minamahal ang ampon, hindi ang henyo. May nagawa ba akong mali? Senior Lin Yan, sandali lang. Hinahanap mo ako? Hindi siya ang mahirap na estudyante na aking sinuportahan. Liji, dati, sobrang respetado ko siya. Pero simula nang maampon si Lin Xingyao, nagulo ng kaunti ang sitwasyon, akala niya interesado ako sa kanya. Masyado na siyang malamig sa akin. Ang mas masakit pa, tuwing may alitan kami ni Lin Xingyao, nagpapakamakatarungan siya, kumakampi kay Lin Xingyao at sinisisi ako. Pinagsasabihan ako, loko talaga ang batang yon. Si Ate Yao Yao ay ulila. Napakalungkot na nga ng kalagayan niya. Binubuli at pinapalo mo pa siya? Ginagawa ba yan ng isang normal na tao? Ang punto, pinagawa mo pa siyang mag-public apology sa broadcast room. Tapos? 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 Akala ko talaga mabait kang tao. Hindi ko inaasahan tulad ka lang ng mayayaman. Dapat agad-agad mag-sorry ka kay Sister Yao Yao. Wala ka bang mas importante pang gagawin? Sobra ang kinain mo? Mag-jogging ka na lang sa field? Huwag ka nang magpansinan. Ikaw. Ano ba ang nangyayari? Mali talaga si Sister Nyan Yan. Sinasabi ko to para sa ikabubuti niya. Noon, nagsosorry na siya ng todo at humihingi ng tawad kay Sister Yao Yao. Mukhang hindi pa rin niya naiintindihan ang pagkakamali niya. Hay, kailangan ko siyang iligtas. Senior, ikaw ang may kasalanan, pero ang yabang mo. Wala ka bang hiya? Gago. Bumaba ka. Alam mo ba ang totoo? Huwag kang magpanggap na bayani dito. Magpatingin ka sa doktor kung siraulo ka. Dati, ang bait at mabait sa akin ni Ate Lin yan. Bakit ngayon, wala ka ng respeto sa akin? Hindi. Kailangan mong humingi ng tawad kay si Yao Yao. Kung hindi, hindi ito matatapos. Siraulo ka, tulad ni Luje. Sino ba ang may pakialam kung bakit siya nandito? Sa totoo lang, bakit ba ang mga taong ito ay napakayabang? Miss, ako na ang aalis sa kanya. Huwag na. Sagasaan mo na lang. Opo. Lin yan, sobra ka na. Gusto kong maghiwalay na tayo. Para ang sasakyan. Gusto mo bang makipaghiwalay sa akin? Sige, sabihin mo kung paano mo gustong makipaghiwalay. Gusto ko lang makipaghiwalay. Maliban na lang kung magbabago ka. Maging isang bagong tao, isang pasaway at mapanuring binibini na tulad mo. Hindi na kita muling pakikisamahan. Kahit ang makipag-usap sa'yo, nakakasuka na. Eh di sige, magaling. Mula pa nung high school, tinanggap mo ang tulong ng pamilya namin. 2,000 kada buwan. Sa loob ng 3 taon. Pagkatapos magsimula ng kolehiyo, binigyan kita ng one-on-one na tulong. 5,000 kada buwan, sa loob ng 3 taon. Noong nagkasakit ang nanay mo, nagkagastos ako ng 500,000, kasama na ang secondary card na ibinigay ko sa'yo, para sa pang-araw-araw mong gastusin.
Ang pagtustos sa sugador mong tatay at sa tamad mong kapatid. Pinagkibit-balikat ko na lang. Ang mga sinusuot mo, pagkain, inumin, at mga gamit sa araw-araw, wala sa mga yan ang binayaran mo. Gusto mong makipaghiwalay, di ba? Eddie Ziegen. Bayaran mo ako. Ikaw, Magbayad ka. ikaw. Mabait ako upang iligtas ka sa putik. Pero wala kang utang na loob at peke ka. Kinuha ang pera ko para buhayin ang pamilya mong mga vampira. Ikaw pa rin ang nangangaral tungkol sa dangal at moralidad? Nagpapanggap ka pa ring napakadalisay. Hindi ako. Ang milyong ito, kahit na mag-alaga ako ng mga aso at pusang kalye, iwagayway nila ang buntot para sa akin. Hindi ako kakagatin pabalik. Ay, narinig ko. Palagi kang ipinagtatanggol ng kapatid mong si Yao Yao? Bakit hindi kanya binibigyan ng pera? Kuripot ba siya? Magkapatid lang kami ni Yao Yao. Ayoko lang makita na masira ang relasyon mo at ni Yao Yao. Paano mo ako naiintindihan ng mali? Pera lang ang nakikita mo. Bakit ang mga tao ay materialistiko? Ikaw ang pinakamatuwid at marangal. Simula ngayon, ikakansela ko ang subcard ng credit card mo at ititigil ang buwanang ayuda mo. Ang mga bayarin ng pamilya mo ay ipapadala sa bahay ninyo. Gusto mong maghiwalay, di ba? Kaya gawin mong malinis ang paghihiwalay. Gagawin ko ang gusto mo. Saan napunta si Z? Kumusta? Nagpunta ka ba para makita si Linyan? Ang galing mo talaga. Ang lapit mo kay Linyan. Siya ang diyosa sa puso namin. Anong diyosa? Isang mapang-api lang siya na umaasa sa kapangyarihan. Isang magandang pasaway at walang katwiran. Ano ang sinabi mo, Z? Wala, may iba akong gagawin ngayon. Uuwi muna ako. Magsiuwi na kayo. Hoy, sandali, G. Di ba't napagkasunduan natin ngayon nakakain sa bagong restaurant? Oo nga, Z. Kung hindi ka magbabayad sa aming allowance, hindi namin kayang kumain sa mamahaling lugar. Tama, G. Huwag mo kaming iwanan. Sige na nga. Ilibre ko muna kayo sa bagong restaurant. Tapos magkakaraoke tayo. Ayos, ayos, ayos. Kumusta? Maligayang pagdating. Wow, Z. Ang laki ng gastos mo. Secondary card ni Miss Lin. Ayaw ka niya. Test. Sino ang may gusto sa kanyang paghabol? Pare-pareho lang ang mga mayayamang heres. Hindi ko sila magugustuhan. G, ang tapang mo naman. Ang diyosa na pinapangarap ng lahat ng lalaki. Ni hindi mo man lang tiningnan. Ang galing mo. Hindi naman nanunuyo sa'yo si Miss Lin, di ba? Sir, pakiusap. Ang mamahal ng mga putahe. Mahigit 100 ang bawat isa. Gusto nyo bang pumili ng mas mura? Hindi na kailangan. Dahil kumakain naman tayo, kumain tayo ng masarap. Order kayo ng gusto nyo. Ako ang bahala. Huwag kayong mahiya. Alam naman ninyong lahat ako, hindi ako nagdadamot sa maliliit na bagay. Ang bait talaga ni Z. Gusto ko ito. Ito, at dagdagan mo ng sabaw na ito. Gusto ko ito, at ito. C. G, ang ganda ng lugar na ito. Sir, naihain na po ang lahat ng order ninyo. Ang kabuuang bayad ninyo ngayon ay 1,068 yuan. With SAT o Alipay. Card. Magbayad po sa pamamagitan ng card. Pasensya na po, sir. Na-decline po ang card ninyo. Baka po na-freeze ang card. Gusto nyo po bang subukan ang ibang card? Pwede rin po kayong magbayad gamit ang WeChat. Na-freeze? Paano nangyari yon? Akala mo ang banal-banal mo. Simula ngayon, ikakansela ko na ang supplementary card mo. Hihinto na ang monthly student aid mo. Ang mga bill para sa gastos ng buong pamilya mo ay ipapadala rin sa bahay nyo. Gusto mo talagang makipaghiwalay, di ba?
Di tapusin na natin ng tuluyan. Gagawin ko ang gusto mo. Paano nangyari ito? Talaga bang ni-freeze niya ang card ko? Kung wala na ang supplementary card niya, saan ako kukuha ng mahigit 1,000 yuan para mabayaran ang bill? Anong problema? Hindi ka makabayad. Anong nangyari, Z? Wala akong pera sa WeChat. Pwede bang i-refund? Pasensya na po, sir. Narito na po ang order ninyo. Walang refund o palit. Pwede mo ba ang unahan? Babayaan kita sa loob ng ilang araw. Ayaw gumana ng card ko. Wala akong pera. Naubos ko na ang pang-araw-araw kong gastos. Oh, hindi. Huwag kang tumingin sa amin. Wala rin kaming pera. Hello? 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 Hayop ka. Saan ka galing? Bilis? Umuwi ka at magluto? Gusto mong magutom? Kami ng kapatid mo. At bakit natigil ang pagbabayad sa gamot ng nanay mo? Hahayaan mo na lang siyang mamatay? Anong nangyayari? Hindi ba't nagyayabang siyang mayaman at guwapo? Hindi ba't nagyayabang siyang si Miss Lin ang ideal love? Paano niya hindi mabayaran ang 1,000 pisong bill? Hindi niya kaya. At mukhang nasa ospital ang nanay niya dahil sa malubhang sakit. Binibini, maupo po kayo. Wala kang modo. Di ka man lang nagpaalam bago pumasok. Nawalan ka ng dila? Tao ka ba talaga? Kahit hayop, minamahal ang sariling anak. Mas wala kang pakialam kaysa alaga. Di mo pinapansin ang sarili mong anak. Pinagmamalaki mo ang ampon. Maliwanag na baliw ka. Ikaw? Ikaw? Siya? Ate, alam kong ayaw mo ako dito. Pwede akong umalis. Pero, hindi ka pwedeng maging walang respeto kay nanay at tatay. Sino ka para magsalita dito? Ako? Ang tapang ni ate. Paano kung saktan niya ako dito sa bahay? Matutulak na naman ba ako? Cool? Niyan. Ang galing mo talaga. Huwag kang makipagtalo sa nanay mo araw-araw. Bilang pamilya, hindi ba tayo pwedeng mag-usap ng maayos? Halika, kumain ka ng sopas. Pinapakuluan ko talaga itong pampalamig na sabaw kay Geely. Magsalita ka. Sabihin mo na. Niyan. Ang lola mo, May, naiwan ba sa'yo? Ano ang naiwan ng lola ko? Hindi ba dapat alam mo yan? Nang pumanaw siya, hindi ba't desperado kang hanapin yon? Ikaw? Ang tinutukoy ko, hindi yung mga ari-arian o stocks. Ang ibig kong sabihin, binigyan ka ba ni Lola ng mga contact sa Intel Network at mga baho ng ibang pamilya? Tiyak na binigyan ng matanda ng maraming impormasyong hindi alam ng mga nasa labas sa munting ito. Kung hindi, sa eskwela kanina, hindi niya magagawa sa ilang salita lang na kontrolin si Principal Chu at ang iba. Niyan, bata ka pa. Hindi mo alam ang mga bagay na yan. Gaano sila mapanganib sa paligid mo? Hindi mo rin kilala ang mga tao sa labas. Gaano karami ang gustong patayin ka? Ibigay mo ang mga ito kay nanay para ligtas ka, di ba? Oh, niyan. Bilang mga magulang, paano namin matitiis na mapahamak ang anak namin? Isuko mo ang Intel Network at sabihin mo ang lahat ng alam mo. Mula ngayon, mag-focus ka na lang sa pag-aaral mo. Anong Intel Network? Mga balita lang yan mula sa nakaraang buhay ko. Siyempre, ang foresight ay malaking advantage ko rin. Kayong dalawa bilang mag-asawa? Talagang wala pa ring hiya? Anong kalokohan ang sinasabi mo?
Sinasabi ko sa iyo ngayon, ang Jian-an Group natin ay nakikipagnegosasyon ng malaking proyekto sa pamilyang Lu. Pero yung Lu na yon ayaw magbigay. Kung sasabihin mo sa akin ang baho ng pamilyang Lu, talagang papagbayarin ko sila ng husto. Ng husto. Kahit gawin ko man, ang ibibigay ko ay ang baho ninyo kay Ginoong Lu. Gusto mong tulungan kitang pagtrabahuhin siya? Ano ba iniisip mo? Trader ka! Baliw ka ba? Nanay, ate, paano mo matutulungan ang mga dayuhan? Jinan Group, ito ang pinaghirapan ng ating pamilya. Lumalampas ka na. Dayuhan. Ikaw lang ang dayuhan dito. Ito ang huling babala ko. Ang Jinan Group na ito ay buhay na gawa ng aking lola. Hindi ng iyong mapagkunwaring ina. Huwag mong isipin na sa pagiging ampon, maaari mo na lang agawin. Kung humihingi ka ng limos, kung gayon, umalis ka at umuwi ka. Mana ka sa iyong basura. Ikaw ay munting mahalaga. Anak, anong nangyayari? Tay, anong nangyayari? Sumasakit na naman ba ang ulo mo? Doktor! Doktor! Nasaan ang doktor? Dati nang may migraine si Huay Qiancheng, pinagpaguran ko siyang alagaan at pagalingin, at napakahalaga ang inialay ko. Nag-aral ako sa ilalim ng isang tanyag na maestro. Pinagkadalubhasaan ang mga pamamaraan ng akupunturang Chino. Sa pamamagitan ng aking tapat na pag-aalaga, malaki ang naging pagbuti ng kanyang kalagayan. Pero naging kampante siya at nakalimot. Matagal na niyang nakalimutan ang aking mga sakripisyo. Ngayon, bumalik na naman ang kanyang sakit. Dapat niyang matikman ngayon ang sarili niyang gamot. Sir, nangyari ito dahil biglang tumaas ang kanyang presyon dahil sa pagkabagabag na nagdulot ng matinding sakit ng ulo. Uminom ng gamot sa presyon, mawawala rin yan. Gumamit ka rin ng painkiller para sa sakit ng ulo. Kung nag-aalala ka pa rin, magpa-komprehensibong check-up sa ospital. Diyos ko, si ate ang dahilan ng sakit ng ulo ni tatay. Napakahiya ng kawalang utang na loob. Miss, huwag kang magsalita ng walang alam. Ang kalagayan ng amo ay problema na niya sa loob ng mahigit 10 taon na may kasamang matinding sakit at insomnia. Minsan may seizure at pagsusuka rin. Matindi ang pinagdaanan niya noon. Hindi ito ang sanhi ng pangyayaring ito. Eksakto. Noong nakaraan, hindi siya mapagaling ng mga pangunahing ospital. Tapos isang araw, nang kakatwa, bigla na lang siya gumaling. Pinagaling siya ng ate sa pamamagitan ng akupuntura, inabot ng mga 6 na buwan. Tatay, nasa klinika ni Dr. Lee ako. Nagmakaawa ako ng 3 araw. Sa wakas, tinuruan niya ako ng akupuntura para sa aking kirot. Ako na ang mag-aalaga sa iyo mula ngayon. Gagaling ka. Nian, ikaw pa rin ang panganay na anak na babae. Tinitiis mo ang lahat ng ito para sa iyong ama. Naaawa ang tatay sa iyo. Okay lang. Basta gumaling ka, tiisin ko ang lahat. Nian, hindi na sumasakit ang ulo ni tatay. Talagang gumaling na. Magandang balita yan. Dati, si Nian, parang ang dami kong ginawa para sa kanya. Pero simula nang umuwi si Yao Yao, sinasaktan at sinisigawan ko si Nian. Posible bang ako ay nagkamali ng pagtingin? Akala ko basura ay kayamanan. Binibini, bakit hindi mo subukan? Gamitan mo siya ng akupuntura at masahe. Dapat mabilis yan mawala ang kirot. Oo, sige na. Bakit hindi mo nalang padalhan agad ng tao para dalhin ang amo sa ospital? Kaya ng pamilya Lin ang mga bayarin. Bukod pa riyan, nandito naman ang kanyang minamahal na ampon na anak na babae. Wala na sa akin yan. Ikaw naman anak, ama mo yan. Kaya mo bang tiisin siyang magdusa? Hindi ka ba natatakot sa parusa ng Diyos? May konsensya ka pa ba? Konsensya? Magkano ba ang halaga ng konsensya? Gusto mo pa ring maging alila kita? Panaginip lang yan. Ikaw, anak na suwail. Anak na suwail. Anak na suwail na naman. Hindi ito pagsuway. Ako ang little darling.
Wala ka na bang ibang masabi? Ang tenga ko ay sawa na sa pakikinig. Ikaw. Mama, huwag kang makipagtalo kay ate. Kung ikaw ang magkasakit, mawawasak ang pamilyang ito. Swerte ni Yaw Yaw sa'yo. Napakabuting anak. Kung ibang tao ang katulad niya, mabubuwisit ako ng husto. Mamatay ka na. Dali-dali ka nang mamatay. Maagang maaga. Para maihanda ko ang libing mo. At ang sasakyang panglibing. Ikaw. Nakakagalit ka talaga. Niyan. Si Niyan ang unang nakakita sa migraine ko. Nag-alala siya at nag-asikaso. Mas mabuti pa kaysa kay Yaw Yaw. Si Yaw Yaw puro salita lang. Ni tubig nga, hindi maihandog. Paano ako naging tanga sa isang taong ganyan? Na mas pinapahalagahan pa kaysa sa sarili kong anak. Pa, kumusta ang pakiramdam mo? Dalhin na ba kita sa ospital? Papakuha ko ng sasakyan, ang driver. Hindi na. Luma na tong problema. Gamot sa sakit at pahinga lang, okay na. Pa, masahehan kita. Nakikita kitang nahihirapan. Naaawa ako. Sayang, hindi ako marunong ng acupuncture. Ay, ang clumsy ko. Paano ka naman pabayaan ni ate? Maghahanap ako ng mga medical book mamaya. Kahit anong mangyari, makakahanap ako ng paraan para gumaan ang pakiramdam mo. Gaya ng inaasahan, maalalahanin si Yaw Yaw. Kahit medyo padalos-dalos, mabuti naman ang puso. Hindi tulad ni Linyan, palaging nag-aalala sa maliliit na bagay. Gusto pang humiwalay sa magulang. Anak na suwail. Kumusta po? Binibini, si Tito Joe. Nasa paaralan na po tayo. Responsable kami sa kaligtasan ninyo. Sige, naghirap kayo. Tara na, kakain muna tayo. Kumain tayo ng mabilisan. Mamaya, dadalhin kita kay Tito Joe. Sige po, Binibini. Ang malas. Dapat sinilip ko muna ang almanake. Lidzi. Tingnan mo, hindi ba yan si Senior Lin yan? Narinig ko, malapit kayong dalawa. At ikaw ang kanyang. Ang iyong hindi maabot na pag-ibig. Kaya, narito siya para sa iyo. Hoy, ikaw. Kausapin mo siya. Huwag kang magsalita ng ganyan. Wala kaming koneksyon. Paano mo nasabi yan? Hindi ba't binigyan kanya ng supplementary card? Hindi mo pa ba alam? Binibinilin. Matagal na niyang kinansela ang kanyang card. Kahapon, si Lizzie ang naglibre sa lahat ng pagkain. Nakakahiya talaga. Pa rin bang white moonlight mo? Nakakahiya. Kasalanan mo ang lahat dahil binublock mo ang card ko. Naembaras mo ako sa harap ng mga kaklase ko at pinatigil mo ang funding ko. Ngayon, araw-araw akong binubugbog ng tatay ko. Lahat ng ito, kasalanan mo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko kailangang gawin ang hamak na trabahong ito. Huwag mong sabihin yan. Sa tingin ko, si Lin yan. Para pilitin si Lizzie na maging boyfriend niya. Kaya nga binublock niya ang card niya. Tingnan mo siya. Sigasig siyang hinahabol siya. Baka totoo nga. Kung tatanungin mo ako, ang mga babae, hindi dapat palayawin. Huwag kang unang magsusorry sa kanya. Gusto niyang yumuko ako sa pera. Hindi pwede. Ang ibang babae. Huwag mong isipin na ang konting pera mo ay nagbibigay sa'yo ng karapatang mang-insulto ng tao. Ang dignidad ng bawat isa. Ay pare-pareho. Magaling. Nababaliw na ba itong tao? Ang cafeteria, para kumain. Hindi entablado para sa kanya. Miss, gusto mo bang ipalabas ang batang to? Huwag mo na siyang intindihin. Kumain ka na. May gagawin pa tayo mamaya. Baliw ba itong lalaking ito? Huwag sa harap ko. Nagpupunas ng mesa. Nagliligpit ng pinggan. Nagmamop lang ng sahig. Nagpapanggap na mahirap pero ambisyoso? Miss Lin, itataboy ko na ba siya? Huwag mo nang pakialaman ang mga katulad niya. Kapag mas pinansin mo siya, mas lalo lang siyang mag-iingay. Baka, gumawa pa siya ng drama para sa akin. Kumain ka na.
Nakakadiri. Nawalan na ako ng gana. Umalis na tayo. Buwisit na bata ka. Bakit mo kinainisan si Miss Lin? Tinigil na niya ang suporta ngayon. Gusto mo ba akong sirain? Magpaumanhin ka sa kanya ngayon din. Tatay, hindi ako magsosorry. Na-offend mo si Miss Lin. Kung hindi ka magsasorry, wala ka bang utak? Tatay, siya ang may kasalanan. Hindi ako yon. Ang mga mayayaman ba? Dat ay pwedeng gawin ang gusto nila. Tang, mo, kung hindi ka magsasorry, paano na ang panggamot ni nanay? Paano na ang mga utang natin? Ang pamumuhay at tuition ng kapatid mo? Gusto mo ba tayong patayin? Makinig ka sa akin? Ngayong araw na ito, kahit anong gawin mo, dapat mong makuha ang kapatawaran ni Miss Lin. O hindi na kita ituturing na anak. Ito ba ang plano mo? Sige, ikaw na. Magiging boyfriend mo na ako. Pwede mo na ba akong sustentuhan? Pwede mo na bang ibalik ang card ko? Anong klaseng tao yan? Gumagamit ng ganitong mga paraan para pilitin ang isang tao na maging boyfriend niya. Sandali lang. Kailan ko ba? Di sinabing maging boyfriend kita? Ang ginagawa mo, hindi ba't para lang pilitin si Lizzie na maging boyfriend mo? Gumagamit ka ng ganitong kasuklam-suklam na paraan. Napakasama mo talaga. Ako ang pumilit sa kanya. Ikaw? Umuwi ka at tumingin ka sa salamin. Walang itsura, walang katawan, walang lakas, walang tibay. Laging nagpapakita ng pagiging bakla. Nakakadiri talaga. Akala mo ba? Hindi ba mahilig siyang magpanggap na santo? Ang gandang pagkakataon. Bakit hindi magpakitang gilas ng pagmamahal? Host, hindi mo ba sila sasagipin? Mabilis na bumababa ang swerte ni Lizzie. Para sa atin, maaaring maging isang pagkawala. Bakit ko siya sasagipin? Kapag sinagip mo siya sa gitna ng malaking problema, mas tataas ang pagkagusto niya sa iyo at mas mabilis ang pagsipsip ng swerte. Hindi ba? Sa nakaraang buhay, ipinakita ni Lin Xingyao ang kanyang kakayahang magpadala ng iniisip sa iba. Mukhang nakatali siya sa isang sistema. At bukod sa pagpapadala ng iniisip, ang sistemang ito ay kayang sumipsip din ng swerte ng iba. Sa pagsusuri sa mga iniisip ni Lin Xingyao, kapag mas malaki ang mga pagsubok na hinaharap ng isang tao, lalo itong bababa ang swerte. Kapag mas mataas ang pagkagusto ng isang tao kay Lin Xingyao, ang bilis ng pagsipsip ng swerte ng sistema ay mas mabilis din. Tulad ni Lizzie, basta bago ang kanyang pagkagusto ay umabot sa pinakamataas at ganap kong durugin ang kanyang swerte, hindi na makakasipsip si Lin Xingyao ng kahit anong swerte. Mas masahol pa, maaari siyang magdusa sa pabalik na swerte. Tara, hanapin natin si Tito Joe. Ang iligal na kasino ni Tio Joe, may connection ka ba? Siyempre, May isang lalaki sa Silangan City na nagngangalang Li Jingui. Pautangin mo siya ng malaki at saka humanap ka ng profesional na private detective. Bantayan mo ang bawat kilos ng pamilyang Lin, lalo na si Lin Xingyao. naiintindihan ko, Binibini. Sa paggawa nito, balak mo bang putulin ang ugnayan sa pamilyang Lin? Bulag at tanga ang pamilyang Lin. Matagal na akong ayaw makisalamuha sa kanila. Tungkol naman kay Lin Xingyao, may paraan siya para marinig ng iba ang kanyang iniisip. Lahat sa pamilyang Lin ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Kung sakaling isang araw, marinig mo ang nakakahimok niyang boses sa isip tandaan, huwag itong pagkakatiwalaan. Iniisip, ha. Ang kanyang mga pakulo, hindi ako maloloko niyan. Binibini, bakit hindi na lang siya tapusin? Haha, hindi na kailangan iyon. Ang kanyang mga pakulo maaaring maging kapakipakinabang. Ang iyong diwa, Binibini, ay may bahid ng aura ng matandang babae. Oh, Tito Joe. Dahil, pagkatapos ng 3 buwan, gusto kong putulin ang ugnayan ko sa pamilya Lin. Siyempre, magtatayo ako ng lakas ng palihim. Kung hindi, pagkatapos ng 3 buwan, mahihirapan akong tumakas sa kanyang pagkakahawak. Pagkatapos ng lahat, itong si Lin Xulan, mayroon siyang ilang mga lansihin. Binibini, kaya,
Ano ang magagawa ko para sa'yo? Tito Joe, sa susunod na ilang araw, ihanda mo para sa akin ang 200 million. Kapag kumita ako, hati tayo sa kalahati. Ha ha ha. 200 milyon. 200 milyon ay tunog ng marami, ngunit sa ganitong halaga lamang, kahit sa ang industriya, hindi ito maaaring gumawa ng malalaking alon. Hindi gagana ang mga normal na industriya. Ngunit para kumita ng dagdag na pera, magagawa ito. Ha ha ha. Sa nakaraang buhay ko, sa puntong ito, may nangyari. Kung maayos na haharapin, ang 200 million ay maaaring magdala ng hindi bababa sa 2 bilyon. Tito Joe, sa 2 araw, ang pinuno ng Sanching Pharmaceutical ay mamamatay ng hindi inaasahan. Ang stock ng Sanching Pharmaceutical ay babagsak. Bumili sa 3 araw at ibenta ang lahat sa 10 araw. Sinasabi mo na mamamatay ang pinuno ng Sanching Pharma. Hindi malamang yon, hindi ba? Bukod pa, kung siya ay mamatay, tapos na ang Sanching Pharma. May punto pa ba sa pagbili ng mababa? Tito Joe, gawin mo lang ang sinasabi ko. Pasok? Ginoong Lin. Gusto ni Madam na tapusin mo ang mga ito na mga panukalang pamumuhunan ng mabilis. Kailangan niya ang mga ito para sa pulong bukas. C. Bukas, ilipat ang aking bagahe sa apartment sa distrito ng Huyan. Tamad na tamad akong bumalik doon para maiwasang magalit ng sobra. Ang mga pamilya ay hindi nagtatanim ng galit ng magdamag. Ang panganay na anak na babae, sa loob ng maraming taon, ay dumanas ng maraming kawalang katarungan. Hindi niya napigilan ang sarili. Mangyaring maging mas maunawain. Ako ay naging maunawain hanggang sa naglakas loob siyang manakit sa kanyang ina. Ibig bang sabihin ang kanyang kapatid na lalaki ay kailangang lumuhod at magmakaawa sa kanya? Pero, karaniwan, ang panganay na anak na babae ay nagpapasaya sa iyo. Sa lahat ng mga taong ito, tumulong siya sa mga panukala. At sa bawat oras, siya ay nagpapayaman sa kumpanya. Natutunan niya mula sa matandang matriarka. Gayunpaman ang pagsuway sa mga magulang ay kanyang kasalanan. Gayunpaman, isinasaalang-alang siya ay laging nagpapasaya sa akin. Maari ko siyang bigyan ng pagkakataon. Kunin mo ang mga urgent na panukalang ito sa kanya at ipagmadali niya ang mga ito magdamag. Kung maganda ang kanyang gawain, isasaalang-alang ko ito. Bukas, bago ang aking ina, magbibigay ako ng magandang salita. Opo, siya. Pasok. Ano ang nangyayari? Hindi ba't hiniling ko sa iyo na ibigay sa kanya ang mga panukalang ito? Paumanhin, Ginoong Lin. Sinabi ng panganay na anak na babae na sabihin sa iyo asikasuhin mo ang iyong sariling gawain. Huwag mo siyang gambalain. Ano? Ano? Binibigyan ko siya ng pagkakataon na magkaroon ng karanasan. Karangalan niya yon. Napakawalang utang na loob niya. Sabi ng binibini. Sabi niya, kung wala kang kakayahan na kunin ang posisyon ng ating CEO, di magbitiw ka na lang. Sobra na ang tulong niya sa iyo sa mga nakaraang taon. Ano pa bang masasabi? At huwag kang patuloy na. Walang hiya na humihingi pa. Gusto mo bang umasa sa iba magpakailanman? Akala ba niya, hihinto ang mundo sa pag-ikot kapag wala siya? Ako, na may pagmamalaking nagtapos sa Harvard, graduate ng finance. Hindi ko ba kaya to? Umalis ka. Nagmungkahi ang Sanching Pharmaceutical ng isang investment plan na nagkakahalaga ng 1 bilyong yuan para i-upgrade ang ilang equipment. Si Chen Qingping, chairman ng Sanching Pharmaceutical, kilalang kilala siya sa larangan ng healthcare. Kaya siguradong panalo ito, di ba? Ay naku. Mr. Lee, yung investment plan na inaprubahan ninyo ay kumpleto na para sa Sanching Pharmaceutical. Nag-invest tayo ng 1 bilyon. Napirmahan na ang kontrata. Kung maayos ang lahat, maganda ang kita natin ngayong taon. Ano? Mr. Lee, may masamang balita. May problema ang Sanching Pharmaceutical. Alas 3 ng madaling araw kahapon, si Chen Qingping, chairman ng Sanching Pharma, ay tumalon mula sa isang hotel hanggang sa mamatay. Kumalat ang balita ng alas 9 ng umaga. Ang stock ang Sanching Pharma ay nagtala ng limit down. Kaya, naipadala na ba natin ang 1 bilyong pamumuhunan? Hindi pa.
Pero ayon sa kontrata, ang unang mag-default ay magbabayad ng triple ang penalty, kaya, sa totoo lang, hawak na natin ang mga shares ng Sanching Group. Wala tayong magagawa kundi magbayad. Ang malas naman. Dahil sa sitwasyon ng Sanching Pharma, kung may ilan pang limit down, mawawala na ang bilyon ko. Ang tip ni President Lee, ang asawa ni Chairman Chen, si Ginoong Zhao Lei, ay itinalaga bilang bagong chairman para patatagin ang kumpanya. Siya ay top graduate mula sa isang top finance school. Mataas ang pagtingin sa kanya ng industriya. Ang ating pamumuhunan ay maaaring hindi total loss. Sige, maghanda ka ng ulat tungkol kay Zhao Lei, isang detalyadong ulat, at saka gumawa ka ng ulat tungkol sa pagdaragdag ng puhunan sa Sanching para bumili sa mababang presyo. Makalipas ang kalahating oras, sa board meeting, gagamitin ko ito. Opo. Sige na, huwag kang magkamali. Linyan, huwag mong isiping kailangan kita para umasenso. Sa pagkakataong ito, patutunayan ko ang aking lakas. At patutunayan kong mali ka. Boss, nagpakamatay si Chen Qingping. Bumagsak ng husto ang shares ng Sanching Pharmaceuticals. Dapat na ba tayong maglabas ng ating mga pwesto sa tamang oras? Sundin natin ang utos ng Ale. 300 milyon lang ang kukunin natin. Huwag kang lalampas. Ganun na nga. Ma, namuhunan nga ako sa Sanking. Pero huwag kang mag-alala. Ang asawa ni Chen Qingping na si Zhao Lei ay isang malakas na tao. Malapit na siyang mamumuno sa Sanking. Ayusin niya ang kumpanya. Tiyak na babangon ulit ang stock. Tiyak na tubo ang kapalit kung bibili ka ngayon. Mabuti, basta may plano ka. Nagtiwala ako sa'yo. Dalawang tangang nagkukunwari na mga henyo sa pag-i-invest, umaasa sa chismis para mag-invest, maloloko ka, at tutulungan mo pa silang magbilang ng pera. Anong pinangungutyan mo? Malaking negosyo ang korporasyon natin. Wala kang alam. Laging naninirang puri. Baliw! Pangahas ka at ganyan ang pagsalita mo sa kapatid mo. Walang sarkasmo sa pagitan ng magkakapamilya. Ikaw ang panganay. Dapat kang maging huwaran. Matuto kang magmalasakit sa kapatid mo. Tigilan mo na yan, Ginoong Chen. Kailangan mo lang ng gamutan para sa migraine mo. Gusto mo ng akupuntura ko, di ba? Huwag kang magpanggap na isang mabuting ama. Huli na. Walang kwenta ang pagmamahal na huli na. At ikaw, isang pangkaraniwang tanga na nagpapanggap na eksperto sa invest. Panonoorin kitang malugi ng todo. Ikaw! Mingze, aaprubahan ko ang 2 bilyon para sa'yo ngayon. Kumita ng malaki. Patahimikin mo siya ng husto. Anong nangyayari? Hindi ba't bumili tayo ng mababa ang presyo? Dapat tumaas na ang halaga ng stock ng husto. Pero bakit ang Sanching Pharma ay laging bagsak ang presyo? Halos maubos na ang perang idinagdag ko para sa iyo. Paano mo ito napabayaan? Hindi, nanay. Nanay. Kakapasalang ni Zhao Lei sa board para maging chairman ng Sanking Pharma. Pero halos walang epekto sa merkado. Tsaka, kumakalat ang chismis na nagtago ng buwis ang Sanking Pharma at nagdaya ng accounting at may problema sa kalidad ng gamot. Kaya nitong mga nakaraang araw, ang maliliit na shareholders ay nagbebenta na ng kanilang stock. Kaya gulo-gulo lang pala ang Sanking Pharma. Kaya pala ang dating chairman ay nagpakamatay. Sabihin mo sa mga tao mo na tumigil na agad. Bawasan ang mga lugi. Oh, Bakit hindi ka pa umaalis? Ginangku, sa palagay mo, mahuhuli kaya natin ang Jinan Group ngayon? Kung nandito pa rin, ang dating tagapangulo ng Jinan Group, hindi ko sasadyain ang Jinan Group. Pero, ang kasalukuyang tagapangulo na si Lin Shulan at CEO na si Lin Mings ay hindi karapat-dapat. Kumakalat na ang chismis. Sa ganoong kalidad ng pag-iisip nila, siguradong malulugi sila. Oo nga pala. Habang inihahanda ito, napansin kong may isa pang grupo ang bumibili sa pinakamababang presyo. Pero napakamaingat nila, 200 milyon lang ang kinuha nilang shares. Nang mag-imbestiga pa ako, mukhang mga tauhan ni Zhou Zhenyue sila. Siya.
Nagtatrabaho siya kay Miss Lin, si Lin Nian. Kawili-wili yang si Lin Nian na yan. Pero maliit lang ang 200 milyon. Hayaan mo na siya. Bantayan mong mabuti ang stock market. Kapag nalugi at umalis na ang Jinen, ilabas ang balita tungkol sa tagumpay ng bagong gamot natin. Sa ganoon, magiging talagang kasiya siya. Nauunawaan ko, Ginang Ku. Umabot sa daily limit ang stock ng Sanching Pharma. Ano? Tumawag si Zhao Lei sa mga reporter kaninang umaga, nagdaos ng press conference, inanunsyo sa labas. Nakabuo ang Sanching Pharma ng bagong gamot sa hepatitis na iniinom. Nang malaman ng publiko ang balita, kaagad itong umabot sa limit. Inaasahan ng mga eksperto na maaari pa itong umabot ng 10 limit. Ibig sabihin, may naglalagay ng bitag para sa Jinan Group. At saka, katatanggap lang ni Chairman Lin ng imbita mula sa pamilyang Ku. Iniimbita nito ang buong pamilya ng chairman sa banquet mamayang gabi. Ibig sabihin, may naglalagay. Hindi ko inaasahan na si Ku Haitang ay magpapadala ng hiwalay na imbitasyon sa akin. Kavili-vili, Kumalat na sa buong Yuncheng ang balita tungkol sa paghihiwalay mo sa pamilyang Lin. Kung gusto niya, si Q Haitang na magtatag ng sarili sa Yuncheng. ang dahilan kung bakit siya nagpadala ng imbitasyon sa pamilyang Lin. At isa pa sa akin ay malamang mula noong itatag namin ang Sanking Pharma, may naiwan tayong bakas sa ating mga ginawa. Palaging maingat ang mga tauhan ko, ngunit kahit na ganun, nakita pa rin niya ang mga bakas. Ipinapakita nito na si Q Haitang Ay talagang hindi simpleng tao. Sa maliit na lungsod na ito, may ganitong klaseng tao pala. Ang galing! Mr. Wang, Oy, yan, nandito ka nga. Bakit hindi ka naghintay sa amin? Pinagpagawa ko pa kay Butler Lee ng espesyal na gown para sa iyo. Yan, babae ka. Huwag kang uminom ng ganyan karami. Masasaktan ang tiyan mo. Miss Lin, hindi ba't naghiwalay na kayo ng pamilya mo? Bakit napakabait ni Mr. Chen ngayon? kakaiba, hindi ko naman siya nakita na magpalambing sa anak niyang babae. Saan ba nanggagaling ang mga lamok na ito? Walang tigil ang ingay. Sir, pakiusap. Mas gusto ng binibini kong magiliw ang katahimikan. Lin yan, paano mo nagawang tratuhin ng ganyan ang tatay mo? Hindi ba't sabi mo hiwalay na kayo ng pamilyang Lin? Kung hiwalay na, huwag mong gamitin ang imbitasyon ng pamilya ko. Huwag kang magpumilit na sumali sa grupo na ito. Sinasabi ko sa iyo, kung wala ang pamilyang Lin, wala ka, umalis ka, hindi ka welcome dito. Si Miss Lin ay isang pinagpipitaganan kong bisita. Sino ang gustong magpalayas sa kanya? Hindi masama, gaya ng inaasahan mula sa dating chairman ng Jinan Group, ang personal na pinalaki na kahalili. Sigurado akong hindi ninyo alam ito. Ang Sanching Pharmaceuticals, kamakailan, nagkaroon ng malaking kaguluhan. Nag-invest ang Jinan Group ng 3 bilyon. Sa wakas ay lumabas na, at nalugi ng 1.8 bilyon. Pero binili ni Miss Lin ang pagbaba ng presyo gamit ang 200 milyon. Sa loob lang ng 10 araw, kumita siya ng 1 bilyon. Kahanga-hanga ang mga kabataan. Binibining Lin, talagang kahanga-hanga para sa iyong edad. Ang kinabukasan ay para sa inyong mga kabataan. Ang pamangkin mo, sa hinaharap, kung mayroon kang magagandang proyekto, isama mo rin kami. Kami-kaming mga tiyuhin ay may sobrang pera pa. Mga kasama, sa pagkakataong ito ngayon, may nais akong ipahayag. Pagkatapos ng aking 22 na kaarawan, gusto kong putulin ang ating ugnayan. Ganap na putulin ang ating ugnayan bilang mag-ina, at hindi ko mamamana ang Jinan Group. Ang tapang mo. Paulit-ulit mong sinasabi na gusto mong makipaghiwalay sa akin. At sinasabi mo sa lahat na hindi ka mamamana ng Jinan. Kung gayon, isuko mo ang iyong mga shares. Ilipat mo kay Yao Yao. Kung hindi mo kaya, huwag kang magyabang. Nakakasuya talagang panoorin. Ang alam ko lang, ang dating chairman ng Jinan Group ay iisa lang ang tunay na apo. Kailan pa nagkaroon ng isa pa? Hindi pinapansin ang sariling napakagaling na tunay na anak, hindi ito minamahal, kundi ang isang tangang ampon ang minamahal. Talagang katawa-tawa. Anak sa labas ba yan? Binibining Lin, talagang matindi ka. Sa hinaharap, kung may pagkakataon, dapat tayong magtulungan ng higit pa.
Ang galing ni nanay at ng kapatid kong babae. Pagkatapos nitong pagbutol ng ugnayan, walang maniniwala sa balak. Tiyak na papayagan nito ang Jinan Group nang tahimik na gumawa ng isang kahanga-hangang pagbabalik. Parehong lumang mga panlilin lang na naman. Kung ako at si Kuhay Tang ay magiging tunay na magkasosyo, ang isang pag-iisip na ito ay maaaring sirain ang lahat. Yamang gusto mong maglaro, sasabayan kita. Miss Ku, nakikita mo kung ano ang kalagayan ko sa pamilya Lin. Ang panloob na pag-iisip na ito ay talagang may kabuluhan. Isang pag-iisip ang kayang tahimik na magtanim ng ebidensya sa isang tao. Isang pag-iisip ang nagpapaniwala sa iba nang walang pag-aalinlangan. Miss Ku, kung nais mong umunlad sa Yuncheng, ang Jinan Group na ito ang magiging pinakamalaking hadlang mo. Imbestigahan mo si Lin Xingyao para sa akin. Gusto ko ang detalyadong impormasyon tungkol sa kanya. Mas detalyado, mas mabuti. Gayun din, suhulan ang mga katulong at tauhan ng pamilya Lin. Gusto kong malaman kung ano ang ginawa ni Lin Xingyao. Pagdating niya sa pamilya Lin, ano ba ang partikular niyang ginawa? Opo. Simula ngayon, mahigpit na imbestigahan ang lahat ng mid to high level na staff. Kahit sino na posibleng kasangkot sa ilalim ni Lin Nian, tanggalin silang lahat. Pero, ma, sumunod sa lola ang mga taong iyon. Ang mga founding elders. Anak, tanga ka. Ang mga taong iyon ay lahat iniwan ng matanda. Kapag naalis na ang mga taong ito, may 100 paraan ako para siguraduhing wala silang makukuhang shares. Nakuha ko, ma. Aasikasuin ko ito kaagad. B. Ang binibini, si Lin Mings. Lahat ng staff na iniwan sa iyo ng matandang ginang. Natanggal na lahat. Mukhang talagang plano ng grupong ito na saktan ka. Ang mga kumpanyang kinabibilangan ng mga elder na iyon, legal, projects, finance bawat mahalagang departamento, pinatanggal nga ng 2 tangang iyon. Mukhang ang Jinan Group na ito ay hindi na kailangan ng aking panghihimasok, ay malapit nang bumagsak. Miss, parang wala kang pag-aalala. Gusto ka nilang saktan. Tio Joe, sa totoo lang, mula simula hanggang wakas, hindi ko naisip na magmana ng Jinan Group. Kahit na ang lola ko ang nagtayo ng imperyong ito, matagal nang bulok sa loob. Ayokong sayangin ang aking enerhiya sa pakikipagtalo sa mga miyembro ng board. Miss, ano ang mga plano mo? Tio Joe, pumunta ka sa Shangcheng sandali. Magparehistro ng isang multinational corporation. Ang mga mahahalagang taong ito, ibalik mo sila. Ang pangalan ng grupo ay magiging Ruisheng. Registered capital, 10 bilyong USD. 10 bilyong dolyar. Miss, saan mo kukunin ang ganoong kalaking pera? Wala ako nito ngayon, pero magkakaroon ako. Dahil sa paggising ng handaan ng pamilyang Ku ngayon, tiyak na hindi makakapigil si Lin Xingyao, kundi ipagmalaki ang kanyang talento sa pamumuhunan. At ang pinakamagandang lugar para ipakita ang ganoong talento ay ang stock market. Si Lin Xingyao, kasama ang kanyang sistema, malamang nasipsipin ang swerte ng mga nasa paligid niya, at gamitin ang swerteng iyon para mag-trade ng stocks para kumita. Sa nakaraang buhay, sa ganitong panahon, ito ang rurok ng isang bull market. Maraming investor ang nanawagan para sa 5,000 points o kahit na 8,000 points. Pero sino ang mag-aakalang ito pala ay isang pandaigdigang bagyo sa pananalapi? Tito, huwag kang panghinaan ng loob. May paraan ako para bumuti ang sitwasyon. Yao, estudyante ka lang. Ano bang magagawa mo? Nanay, tingnan mo ang stock account ko. Yao, ang stocks mo ay halos 100% ang return. Paano mo nagawa yan? Tito, napansin ko, simula nang sumali ako sa pamilyang Lin, napakaganda ng swerte ko. Anumang stock ang bilhin ko, kumikita. Sa totoo lang, ayaw kong ibunyag ang sikreto na ito. Pero ang sitwasyon ni nanay at ni kuya, kung gagamitin ko ang swerte ko para tulungan si nanay, tiyak na malapit nang pumuti ang pamilya nating Lin. Ikaw talaga ang mabuting anak ko. Ang talento ni Yao. Dapat hindi masayang Mingze. Agad kang magtayo ng finance department at si Yao ang ilagay mo sa pangangasiwa. Bigyan mo siya ng titulong VP. At maglaan ng 2 bilyon para kay Yao. Gusto kong makakita ng resulta kaagad. Huwag kang mag-alala, nanay. Sa tulong ni Yao, ang magagandang araw ng pamilya natin ay nasa hinaharap. Nanay, pagbubutihan ko.
Tio Joe, kumusta na ang pagrehistro sa lungsod? Huwag kang mag-alala, sa loob ng 3 araw, ay maayos ko na ang lahat. Kapag naisguro na ang pondo, agad na mapapalabas ang kumpanya. Huwag kang mag-alala, Tio Joe. Magkakaroon ng pondo. May iba pa akong kailangan sabihin sa'yo. Ayon sa mga impormasyon mula sa loob, si Lin Xingyao ay naging vice-presidente ng Jinan Group. Espesipiko siyang namumuno sa kanilang bagong tatag na dibisyon sa pananalapi. Si Lin Shulan ay naglaan sa kanya ng 2 bilyong yuan ng isang bagsakan. Nakakuha na sila ng malalaking kita sa stocks. Dagdag pa riyan, nakakuha sila ng lisensya para sa pribadong pondo. Sa ganitong bilis, ang pagbabalik ng Jinan Group ay hindi na malayo. Mukhang hindi siya nakapagpigil na kumilos. Kung tama ang naaalala ko, sa ganitong panahon sa nakaraang buhay ko, si Lin Xingyao ay nagplano ng aksidente sa sasakyan para kay Li Ji, para nakawin ang kanyang swerte. Ganoon siya yumaman. Binibini, may iba pa bang maaari kong gawin para sa'yo? Tio Joe, si Li Jingui, naaalala mo ba siya? Panahon na para singilin ang utang na iyon. Kung gusto ni Lin Xingyao magningning, gawin nating mas kapanapanabik para sa kanya. Li Jingui. Li Jingui, kailan mo ako babayaran? Akala mo ba pushover ako? Sabi mo hindi ka nagmamadali. Tumutulong ako sa negosyo araw-araw. Magbabayad ako kapag nakabawi na ako. Sige, sasabihin ko sa'yo kung kailan magbabayad. At doon ka magbabayad. Dapat bayaran ng mga utang. Natural lang yon. Hinay. Tumawag muna ako. Hoy, anak! Bilisan mo, iligtas mo si Papa. Pupugutan nila ako ng mga braso at paa. Bilisan mo, tulungan mo si Papa. Papa, hindi ba't dapat tumigil ka na sa pagsusugal? Bakit ba't may utang ka na naman? Pasensya na, hindi na ako uulit. Bilisan mo, tulungan mo si Papa. Kahit anong halaga, ako ang magbabayad. Ako ang magbabayad ng utang nila. Himp. 80 milyon. 80 milyon? Hindi bale. Para mas maraming yaman ang ma-absorb ng system, papaigtingin ko muna ang magandang impresyon kay Li Ji. Mamaya, bago siya mamatay, hindi na ako magpapanggap. Mobile banking. 80 milyong yuan ang natanggap. Ang galing ng babaeng ito. Tapos na ang utang natin. Tol Li, bumalik ka at maglaro ulit. Tara na. Ate Yao Yao, maraming salamat talaga. Kung hindi namin alam ang gagawin namin. Ate, Ang bait-bait talaga ni Yao Yao. Swerte ko talaga. Sa hinaharap, mga lugar tulad ng kasino, huwag ka nang pumunta. Mawawala lahat ng ari-arian mo, kahit malaking yaman. Sa susunod, hindi na kita tutulungan. Oo, ang hinaharap ay pag-iisipan natin mamaya. Uwi na tayo sa school. Li Ji, huwag mo akong sisihin. Ayokong makisali sa tatay mong sugarol. At saka, kung mamatay ka, ang swerte mo ay magiging akin na. Li Ji, maingat ka. Ay. Paano ako nakauwi? Yao Yao, Paano ka napadpad sa isang squatters area? at naaksidente ka pa? Buti na lang okay ka. Kung hindi, ano ang? Gagawin namin? Tatay, yung kasama kong lalaki, kumusta na siya? Okay lang siya. Pero Yao Yao, ipinagbabawal ko sa'yo ang... Pakikisalamuha sa mga lalaking galing sa ganyang klaseng pamilya. Narinig mo? Yaw, yaw. Mabuti at gising ka na. Ngayon, yung 50 bilyong yuan na pondo ay kumpleto na. Hintay na lang na ikaw ang humawak. Nanay, tatay, ang 50 bilyon na ito, hindi ko kayang pamahalaan ng mag-isa ang lahat. Kung hindi, ipagpaliban muna natin ang plano natin. Bakit ipagpapaliban? Sa ngayon, maraming uri ng mga investor. Sabik na mag-invest sa atin. At ngayon ang tamang panahon para mag-raise ng pondo, magandang pagkakataon para lumawak. Yaw, yaw. Huwag kang mag-alala. Sa loob ng grupo, may dedikadong financial team. Ganun ba? Siguradong magsisikap ako. Para palakasin at paunlarin ang grupo. Kumita ng maraming pera. Para hindi na kayo mag-alala, nanay at tatay. Ang buti-butihing anak ko.
Mas mabuti pa siya kaysa sa suwail na yon. Yaw, magpahinga kang mabuti. Aalis na kami. Ingat. Magpahinga ka na. Kahit na may kaunting panganib, pwede ko pa ring subukan. Basta't makapagtatag ako ng pwesto sa pamilyang Lin, ang posisyon bilang tagapagmana ng Jinan Group, akin lang ang pwedeng maging. May problema ang chairman. Tinaasan ng Fed ang interest rates. Ano? Tinaasan ng Fed ang interest rates? Ibig sabihin, darating ang isang bagyo sa pananalapi. 50 bilyon ang inilagay ng grupo natin. Paano nangyari yon? Bago tumama ang crash sa mga A-shares, may konting panahon pa. May pagkakataon pang makaalis ang pondo natin. Chairman, hindi lang talaga naming mabenta. Maraming stocks na ang limit down. Masyadong malaki ang volume natin. Hindi mabenta. Chairman, binabaan na namin ang presyo. Pero, bumagsak din ang mga bagong bukas na stocks. Walang bumibili. Stock market crash. Isang napakalaking crash. Ano ba ang sinasabi ninyong lahat? Kayo pa naman ang mga top finance graduates ng Harvard. Ano pa ba? May karanasan sa Wall Street? Ano ang silbi ninyo sa grupong ito? Chairman, crash na ito. Hindi lang maliit na krisis. Maraming bansa ang walang magawa ngayon. Kaming ilang empleyado lang. Paano namin ito malulutas? Tama, oo. Ayokong marinig yan ngayon. Sabi nyo kung anong gagawin. Maraming kumpanya ang umabot na sa pinakamababang presyo ng kanilang stocks. Iilan pang mga bangko ang matinding nahihirapan. Paano kung tayo ay magdagdag ng puhunan, maghintay para bumili ng mababa, o maghintay na matapos ang pagbagsak? Ipagbili ng palugi at umalis. Batay sa sitwasyong ito, maraming stocks ang bababa ng hindi bababasa, 5 limit down o higit pa. Kung hindi mapipigilan ang pagbagsak na ito, hindi mamagitan ng gobyerno. Gayunpaman, pagkatapos ng pagbagsak, ang ating 50 bilyon ay magiging wala pang 10%. Chairman, masamang balita. Nandito na ang lahat ng kilalang pamilya mula sa Yuncheng. Lahat sila ay nagpupumilit na makita ka. Umalis kayong lahat. Lumabas kayong lahat. Nanay, bakit hindi na lang ako ang humarap sa kanila? Biglaan talaga ang pagbagsak na ito. Walang inaasahang mangyayari ito. Nag-invest ng pera ang mga tiyo. May karapatan silang magalit. Bilang mas nakababatang henerasyon. Hindi nila dapat ako guluhin. Ako na lang ang dapat pumunta. Pagkatapos ng lahat, kasalanan ko itong lahat. Kailangan kong harapin ito, kahit na murahin nila ako ng husto. Kahit na tumalon at magbayad ng buhay ko, hindi ko talaga pwedeng pabayaan na magulo ang nanay at kuya. Ayos lang, Xingyao. Hindi naman lahat kasalanan mo. Huwag kang mag-alala. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, ang kumpanya ay maaaring magbigay ng ari-arian, mga asset, mga proyekto, para bayaran silang lahat. Kahit na mabangkarote ang kumpanya, hindi ko hahayaang magutom kayo. Nanay? Bago bumagsak ang pandaigdigang stock market, lahat ng perang kinita ko. Inilagay ko sa pag-short sa mga stock ng US. Sa loob lang ng 5 araw, ang pera ko mula 2 bilyon ay naging 20 bilyong dolyar. Hoy, Ginoong Zhou! Naipadala na ang milyon? Natanggap mo na, di ba? Binibini. Natanggap na ang pondo. Nakarehistro na ang kumpanya. At saka, nakuha ko na rin ang Sunshine Tower bilang opisina ng ating grupo. Salamat, Ginoong Joe. Bumalik ka para ipagdiwang ang pagbubukas ng grupo natin. Ang Jinan Group natin, kahit na ito'y nagsara na, naniniwala ako na mayroon pa tayong pagkakataong muling bumangon. Tagapangulo Lin, kumakalat ang mga chismis na si Lin Yan lang ay nagtayo ng isang 10 bilyong dolyar na konglomerato. Binili rin niya ang Upper City Tower bilang kanyang punong tanggapan. Anong sinabi mo? Saan kumuha ng ganoong kalaking pera ang hayop na yon? Sandali. Yung matandang yon kaya? Ang nag-iwan sa kanya ng pera?
Ayon sa mga chismis, bago bumagsak ang stock market, nag-short si Lin Yan ng US stocks at kumita ng 20 bilyong dolyar. Tinatawag siya ng lahat bilang bagong henyo ng stock market. Inay, nagkamali ba tayo? Kung hindi tayo nagpakita ng pagtatangi kay Xingyao, hindi sana tayo tinalikuran ni Nian. Ngayon, sinasabi ng mga tao na bulag at tanga tayo. Kalokohan! Kahit na tayo'y nagkamali, kasalanan ni Lin Yan yon. Paano maihahambing si Lin Yan? Sa pagsunod ni Xingyao? Masunurin si Xingyao, pero anong nagawa niya para sa pamilyang Lin? Hindi lang siya nabigo sa atin, malaki pa ang ipinahamak niya sa atin. Ikaw, Inay. Inay. Nag-init lang ang ulo ni Director Lin. Nag-trigger ng hypertensive shock. Wala yan, hindi naman malala. Salamat. Mingze, paano mo inalagaan si nanay? Bakit bigla siyang hinimatay? Ako, tatay, kasalanan ko lahat ito. Kasalanan ko lahat. Kasalanan ko, kasalanan ko, kasalanan ko, kasalanan ko, kasalanan ko, kasalanan ko. Oh, Yaw, anong ginagawa mo? Bakit mo sinasaktan ang sarili mo? Tumayo ka, bilis. Tatay, kasalanan ko. Ipilit na magtayo ng private equity fund at ibang karote ang pamilya natin. Napakasama ko. Pasensya na sa inyong lahat. Hayaan mong magpaliwanag ako. Sa totoo lang, hindi kasalanan ni Yaw Yaw. Paano niya malalaman ang tungkol sa pagbagsak? Sisihin mo si Lin Yan, yung babaeng yun. Alam niyang darating ang pagbagsak pero hindi niya sinabi sa atin. Malaki ang kinita niya roon. Ngayon tingnan mo, wasak na ang pamilya kong Lin. Kumita siya ng mahigit 20 bilyong dolyar at nakapagtayo pa ng 2 bilyong dolyar na rice group at binili ang Shangcheng building. Ang pamilya natin. Paano tayo napunta sa ganito? Ang walang utang na loob na ito. Kung alam ko lang sana, dapat noon ko pa siya inilunod nung bata pa siya. Hindi. Hindi ko pwedeng palampasin ito. Hindi ba't mayroon pa siyang 10 bilyong dolyar na pondo? Wala akong pakialam kung paano niya nakuha yon. Pero ang unang puhunan ay tiyak na galing sa pamilya nating Lin. Pipilitin ko siyang isauli ang grupo. At ang pera. Lahat yon o kakasuhan natin siya. Tatay, nababaliw ka ba? Kung gagawin mo talaga ito, si Lin Yan ay siguradong magiging mortal na kaaway natin. Siya ang unang nagpakita ng kawalang utang na loob. Ngayong bangkarote na ang pamilya nating Lin, wala siyang pakialam. Ang sarili nating ina ay himatayin, wala siyang paki. Hindi natin siya pwedeng palampasin ng basta-basta. Tatay, kuya, huwag niyo pong ganyanin si ate. Si ate, siguradong galit sa akin dahil kinuha ko ang pagmamahal niyo. Magpasensya na lang tayo sa kanya. Sama-sama, ako na lang ang aalis sa pamilyang Lin. Tiyak na babalik si ate. Hindi. Yaw. Hindi ikaw ang dapat umalis. Siya. Tatay, kung gagawin mo ito, tiyak na hindi papayag si nanay. payag ako. Dapat pilitin si Lin Yan na ibigay ang grupo at pondo kay Yaw Yaw. Mula ngayon, ang pamilya natin ay si Yaw Yaw na lang ang magiging anak. Sinabi sa akin ng front desk, isang grupo ng mga walang hiya na iginiit na sila ang magulang at kapatid ko at ipinilit na papasukin sila. Sa totoo lang, kayong mga tao, paano kayo napakawalang hiya? Kahit anong sabihin mo ngayon, hindi mo pa rin mapuputol ang dugong ugnayan natin. Nandito kami para lang ipaalam sa iyo. May 3 araw ka ang Shangcheng Mansion na ito. At lahat ng iyong ari-arian lahat ay mapupunta kay Yao Yao. Kung hindi mo susundin, isasakdal ka namin at sisirain ang iyong reputasyon. Talagang iba ang pamilya Lin. Hindi lang kayo bulag kundi nagpapalagay pa sa wala. Gusto ninyo ang aking mga ari-arian at isasakdal pa ako? Mabuti naman. Oh, siya nga pala. Muntik ko nang makalimutan. Ang iyong ampon na si Yao Yao, kaya niyang ipakita ang kanyang mga iniisip. Kapag nagpanggap siyang biktima sa korte, baka talagang manalo siya. Gayunpaman, nasa Shangcheng ang kumpanya ko. Nasa Shangcheng din ang aking mga ari-arian. Kalimutan ninyong manalo. Kahit na manalo kayo, anong pinagkaiba? Alam mo ba kung bakit ganito ka na lang ba na bankrupt? Bawat salita niya bulag at tanga ka lang. Sa IQ mo ganito ka na lang natapos. Karapat dapat ka dyan. So ganun pala. Ikaw ang dahilan ng lahat.
Ikaw ang nagpalawak ng agwat sa aming mag-ina. Kasalanan mo ang lahat. Ma, nagkamali ako. So, ikaw pala ang dahilan kung bakit nawala ang tunay kong anak. Ibalik mo sa akin ang kapatid ko. Nagkamali ako. Tigil na. Pa? Huwag na gawin. Huwag. Pa, tigil na ang pagpalo. Pa, ma? Nagkamali ako. Nagkamali ako, pa. Nagkamali ako. Pa, Nian. Kasalanan ko ang lahat. Patawarin mo ako. Balik tayo sa dati. pwede ba tayong umuwi? Nyan, nagkamali kami. Aminado kaming nagkamali kami. Pwede ba tayong magbalikan? Niyan, ako ang may kasalanan. Hindi ko kaya mawala ka. Kailangan ka rin ng pamilya, Lin. Mag-sorry ka. Dapat may respeto kapag nagsosorry. Hindi ganyan. Basta sabihin lang, sorry, lumuhad ka, mag-sorry ka. Baka maawa. Ang binibini sa inyong mag-ina. Baka bigyan ka niya ng pagkakataon. Bilisan mo, lumuhod ka. Ma, nagkamali talaga ako. Patawarin mo na kami. Naloko talaga ako. Aminado akong nagkamali ako. Hindi mo talaga alam na nagkakamali ka. Gusto mo lang akong kapituko para mabuhay ng marangya. Sayang, matagal nang patay ang puso ko. Kayong mga tao, wala na akong pakialam sa inyo.